Kasama ang kanyang abogado, sinipot ni Jose Manalo ang itinakdang hearing ng kasong isinampa laban sa kanya ng kanyang asawang si Annalyn nitong Lunes sa San Juan Prosecutor's Office. Kaugnay ito ng inihaing reklamo ni Annalyn noong February 27 sa umano'y paglabag ng TV host comedian sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act. Wala si Annalyn sa naturang hearing pero ikinatuwa naman ng abogado nito ang pagdating ni Jose. They're pleased that Jose Manalo finally presented himself and he is willing and prepared to submit his counter affidavit. But they also requested to give them time to exhaust possibilities of amicable settlement with the complainant, and the fiscal granted it. Napag-alaman na pinayuhan ng piskalya ang magkabilang panig upang ayusin ang kanilang problema bago maghain ng counter affidavit si Jose. Ipinaliwanag naman ng kampo ni Jose ang ipinatutupad na Temporary Restraining Order o TRO kay Annalyn. Sa naturang TRO, bawal lumapit si Annalyn kay Jose, lalo't nasa premises ito ng studio na pinagdarausan ng Itbulaga. Ayon sa kampo ng TV host comedian, hiniling daw ng Tape Incorporated ang nasabing TRO dahil sa umano'y pangaharas ni Annalyn sa kanyang mister. Bagamat naging matipid naman sa kanyang pahayag si Jose, nangako itong dadalo sa susunod na pagdinig sa ikalawang linggo ng Abril. Ito'y kahit galing daw ang buong Itbulaga Dabarkads mula sa kanilang US tour. Net lang uli yung hearing. Yun lang, para maayos lang. Iginiit pa ni Jose na hindi raw niya kakasuhan si Annalyn alang-alang umano sa kapakanan ng kanilang mga anak. Nitong Miyerkules, tumulak ang Itbulaga Dabarkads patungong Amerika kung saan magtatanghal sila sa San Francisco. Tulad ng mga nakaraang biyahe ni Jose, naglagak na naman ito ng bond na balitang umabot umano ng 2 milyong piso. Karaniwan ng nasa pagitan ng 300 at 500,000 pesos ang ipinopost na bond ng Itbulaga para kay Jose. Umabot umano sa 2 million pesos ang bond sa kanyang pag-alis dahil sa panibagong kasong isinampa ni Annalyn. Ina-expect ko talaga na tatanggapin pa rin ako ng mga tao as G. Romanio. Tatlong taon ding natigil si G. Romanio sa high school. Pero nitong Huwebes ay isa na siyang ganap na graduate sa Rizal Experimental Pilot School for Cottage Industries sa Pasig City. Agan sa pakiramdam, tapos sobrang saya dahil kasama ko yung daddy ko dito. Kasabay nito yung pag-rehab ko. And then, nag-decide ako sa sarili ko na sabay ko na yung home study program para din sa ganun, makatapos ako ng high school. Ayun, masaya ako at sa awa ng Diyos na nakatapos ng graduation. Lalo pang ikinasaya ni Jiro ang paggawad sa kanya bilang inspiration student. Masaya ako dahil binigyan nila ako ng award. Tapos sobrang inspire ako dahil doon sa mga estudyante, sa mga teachers. First time ko lang mag-aral dito tapos after 1 year, ito na, graduate na ako. Matatanda ang naligaw ng landas ang aktor nang magumon sa bisyo. Matapos sumailalim sa rehab program, masasabi ba ni Jiro na reformed na siya? Masasabi ko po sa sarili ko na nagbago na ako dahil malapit na ako kay Lord. Marami akong mga ginagawa ngayon na hindi ko nagagawa nung bago pa ako mag-rehab. At higit sa lahat ay sobrang malapit na ako sa tao at sobrang napag-iisipan ko na yung mga bawat hakbang na ginagawa ko sa buhay. Inaasahan ba ni Jiro na ganito kainit ang magiging pagtanggap sa kanya? Ina-expect ko talaga na tatanggapin pa rin ako ng mga tao as G. Romanio at maniniwala na talagang ako ay nagbago na. Dream ko is ganun pa rin, yung maging mahusay na aktor, maging karapat-dapat na aktor at maging mabuting tao. Sana po, dahil sa mga pinagdaanan ko ay alam ko naman na nandiyan pa rin yung tiwala niyo sa akin. Samantala, naisamantalahin ni Jiro ang bonding moments nila ngayon ng mag-4 na taong gulang niyang anak na babae.
Lagi ko naman sinasabi sa kanya na sa malayo si daddy, ganyan-ganyan, na good girl ka dapat. Plano ko siguro yung pagpatuloy yung pag-aaral niya, tapos mabigyan ko siya ng mga kailangan niya. Sana nga kay Jiro, tuparin na niya yung nasabi niya sa akin, magbabago na siya. Gagawin niya lahat ng dapat niyang gawin. Wala pong katotohanan na dalawa lang ang pinagkakaabalahan ng mga taga-showbiz ngayon. Rehab tsaka retoke. Hindi po. Hindi ko totoo yan. Hindi totoo yun? Ikaw, saan ka? Rehab o retoke? Nako. Alam mo na yun. Sagot sana. Oo. Sige, Nako tira. naman. Ito na lang, ulitin ko po. Chris Lawrence, isiniwalat na ang saloobin sa pagbubuntis ni Katrina Halili. Abangan po yan, exclusive. Wow, okay yan. Ito ngayon, ito. Ay, malungkot ito. Dating sikat na komedyana. Sa ibang mga salbahe, sasabihin, sumikat ba? Di ba? Yung mga tao natin dito sa Tikbak, ganyan eh. Oo nga. Salbahe, okay. Isang dating sikat na komedyana, naninirahan na lang sa ilalim ng tulay sa Maynila. Kilalanin, mga kaibigan. Dahil dapat laging i-updated, ang kailangan nyo ay StarTalk Plug-in. First of all, let us all welcome Paolo Contis to the Twitter universe. Welcome @ContisPao to Twitterverse. Ang sarap pala ng feeling ng marami nagpa-follow sa'yo. Nakakatabanan dyan. Salamat sa aking mga kaibigan at sa mga future kong kaaway. Nag-aabang talaga ng kaaway si Paolo, pero bilang pangontra, pinost naman niya itong pic na to. Highball sharing naman sa GMA with Pacman. Blessing yan. Guys, anong masasabi niyo sa mga babaeng may bigote? Yeah! Kung girls na may bigote, kagaya ng pag-post ni Lexi Fernandez at ni Sara Labati. Ganito. Like! Nakakapagod yata mag-accept ng mga awards. Kasi Rocco Nacino tweeted, Just woke up and still sick. No voice yet. kawawa naman si Rocco Nacino, no? Ano naman kaya ang say ng mga buddies niyang si Gian Magdangal and Enzo Pineda? Tulog pic? Nako, with friends like these, sinong kailangan ng mga kaaway? Joke! At Bianca_King posted this message. You know you've earned something you're entitled to, not when no one makes kontra. But when it's handed to you wholeheartedly, laging may kukontra. So, Bianx, meron bang kumontra kay Dennis Trillo o wala? At Sharon_Cuneta12 is in an inspirational mood. Etong pinost niya. Have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Tama yan, Ate Shaus. Deadmahin mo na ang mga bashers mo. Si @RealAramina naman, itong masasabi. Oh Lord, gusto kong ipag-pray ang isang tao na nalulunod ata sa karangyaan. Habaan niyo pa po ang pasensya ko, Lord, na intindihin ang taong ito. You can do it, Ara. By the way, sino ba yung taong yan? Sige na, bulong mo sa akin. Maraming salamat kay Rahul Laurel of House of Laurel for my clothes. Also to Mundo by Crossing Department Store, to Vans, to Fila, to Fold and Hung, and to D Squared and Tom Ford Eyewear for my eyewear. Happy viewing to the staff of Dr. Ivy Aguilar-Teo. They're watching right now. Tuloy-tuloy yung pagpa-follow natin dahil napakarami ko pang pinamimigay na prizes and surprises sa Yap for Grad. So please follow me at my Twitter, twitter.com/officialtimyap. You can also follow me at my Instagram with the address officialtimyap as well. And of course, ang StarTalk Twitter is @StarTalk_GMA7. We'll always keep you updated. Ito po si Tim Yap, Unplugging. Hello, StarTalk viewers, Alice Bungis-ngis viewers, and sa Twitter followers, lalo na sa mga nakabili na ng April issue ng Total Girl Magazine with me on the cover. Gusto niyo ba ng live fan signs from me? Follow me on Twitter. It's www.twitter.com/BeaBinene. Then tweet your name with the hashtag StarTalkTweetX. Kung gusto niyo naman ng photos ng fan signs na gagawin ko today, visit StarTalk's official Facebook fan page after the show. Magbabalik ang StarTalk TX!
R&B Prince JR at former beauty queen na si Krista Kleiner nagsalita na tungkol sa usap-usapang breakup nila. Well, at least we're here together. We're still showing each other support. I don't like talking about personal life lang so. Female lead stars ng mga GMA Afternoon Prime series na sina Chris Bernal, Kylie Padilla, Bianca King at Bea Binene. Isa-isang haharapin ang maiinit na isyong kinasasangkutan nila. Hindi naman sana trauma ako. Hindi, personal life naman yun ni Jake. Siyempre naman, kasama na yun. Kasi nagtutulas ako, trust pa rin.